Good afternoon guys. Anong oras na? Alas 4 ng hapon. Galing ako ng downtown. May pinikap akong laruan. Medyo medyo hindi ako gano'ng kakampante pag nagdadrive sa downtown kasi maraming may one way. Kaya talagang tinitignan ko mabuti. So far naman nahanap ko naman ng maayos. Ang problema kasi sa downtown pahirapan humanap ng parking. Unless hanap ako ng mismong parking para mag-pick up lang ng laruan. Magbabayad ka pa ng extra. Kaya ginawa ko, hinanap ko kung saan may malapit. Sabi nung pipikapan, pwede ko sa harap. Sabi ko sana hindi puno. Pang dalawa lang palang kasya doon. Sakto naman minabutan ako. Nakapwesto kagad ako sa malapit sa stair. Yes, Jeremy, kakauwi lang din yan galing school. Ay, may 30 minutes ka na, no? Nandito? Tumawag ko sa akin, nahanap niya ako. Sabi ko, wala din ako sa nag-pick up ako. Pagdating niya kasi walang tao. Pero bago ako nag-pick up ng laro, galing ako sa bangko. Nag-ano lang ako ng tungkol sa mga investment. Kasi yun yung unang goal natin ngayong taon. Kaya inasikaso ko na para before ako at least bumalik ng trabaho, na-iset na namin yun. So, ayan. Yung fulfilling ba? Yung pakiramdam tapos lalo tungkol sa mga investment yung mo. Ibig sabihin, tumatanda na talaga. Yung focus namin para sa mga ganun na. So, ayan. Si Habi later nakauwi. Nag-overtime. Ngayon pa lang siya uuwi. So, ayan. Mamaya pala, share ko sa inyo yung paano magluto ng bango sisig. Gaya ng pangako ko last time. So, ngayon namin yung ulamin yan. Tingin ka ako si Jeremy, no? Parang, wow, bango sisig. Na-miss mo? Tagal ko na hindi kasi nakagawa nun. Medyo kasi, hindi kakasya isang buong bangus. Binibili ko yung boneless na bangus. Isang ganun nasa $11-12. Hindi na pwedeng isa lang, kailangan dalawa. So meron ako yung bangus belly at saka yung mismong buo. Boneless na para hindi na ako maghihimay ng mga tinik. Mas madali na prito lang tapos kukunin mo na yung karne. Pwede ka naman gumamit ng buo kung matyaga ka mag-alis ng tinik. Yan yung kinuha ko ngayon sa downtown. Usually ito na ako nagdadrive dun Ayoko nagdadrive dun Nakaka-oo na ako sa kanya. Akala ko medyo out labas ng ng downtown. Yung pala sa mismong sentro. Natuto ka. Kaya ko naman, kaya lang parang pagka ang daming road dun, diba? Ang daming one way. Lalo na pag tapos oras. minsan pag biglang liko ka, pupunta ka ng left, nasa right ka, minsan 4-5 lane yun. Kaya kailangan mabilis ka. Hindi, tsaka nagbabago rin, di ba, pag Oo. hapon. Yung one way, nagkakaroon ng yun. Two-way. Two-way. Minsan yung... Kaya kailangan watch out mo talaga masyado yung yung mga sign. Watch out! Yun naman, nakasurvive naman. Bukas may dadaan na kaulitin. Utot mo. Sinulit mo. Simula nakapag-drive ako, pick up ng ganito, pick up ng ganyan. Ay, nako. Practice yun, girl. Akong bumalik kailangan ma-exercise ng leg. Yan, nagano na ako nung pang bango sisig. So, ito yung kailangan natin. Onion, ginger, green onion, sili, tsaka garlic. Yung garlic ko nasa fridge pa Kasi ito, meron akong nabili yung 2 belly. Ipiprito ko yan at tsaka itong isang buo. Yan. Yung mga seasoning, papakita ko rin mamaya bago ako mag-start. Prito ko muna tong fish para dire-diretso na mamaya. So, ito na guys yung natanggal ko na yung meat. Pero itatabi ko to kasi dyan ko ilalagay mamaya pag naluto. Tapos, ayan, ating mga nahimay. So, yan na yun, yung 2 belly tsaka isang buong bangus. Ganyan lang siya karami. Kailangan mo ng bangus. Tapos yun garlic, nandun pa sa fridge pala, hindi ko pa nakuha. Luya, onion, green onion, at saka sili. Tapos, usually, ang ginagamit talaga butter or margarine. Pero ako kasi, extra, itong olive oil ang gagamitin ko. Tapos, syempre, mayonnaise. Ito, pinaghalo-halo ko na. Garlic powder, black pepper, at saka salt. Tapos, itong liquid seasoning ng Knorr. At saka, calamansi extract.
Syempre sa Pinas, meron tayong fresh na kalamansi. So yun ang gamitin nyo. So yun guys, lagyan lang ng olive oil. Painitin lang sandali. Actually, mainit na yung pan ko eh. So, lagyan na natin garlic. Maraming garlic, maraming onion, mas masarap. Tapos, lagyan na rin natin yung luya. Yung iba hindi naglalagay ng luya, pero ako kasi naglalagay ako ng luya. Lalo pag bangus sisig. Para mawala yung pagkaano niya, yung fishy. Tapos ito pala yung binili ko na debo na bangos. Ano to, yung walang timpla, hindi siya marinated. Yung plain lang ang kinukuha ko kasi titimplahan pa natin to. So para hindi siya sumobra alat. So yan, lagyan natin yung onion. Pero ito, kalahati lang muna igigisa ko. Yung kalahati, mamaya na bago siya matapos maluto. Para medyo may crunch ng konti. So ayan, nagisa na ng husto to. Lagyan na natin yung bangus. Nasa sa inyo na kung gaano kalalaki yung peraso ng bangus na ilalagay. Yung iba kasi gusto pino. Ako gusto ko medyo may malalaki. Tapos, lagyan na natin ng seasoning. So, garlic powder, pepper, at saka salt. Sobrang dali lang itong gawin. Ang mahirap lang dito yung magprito kasi matalsik. Tapos, liquid seasoning. Adjust nyo na lang guys kung anong panlasa nyo. Tapos, kalamansi. Dati yung ganito nabibili ko lang ng $3 something. Ngayon nasa $6 or $7 na to. Man muna natin kung okay na, tapos i-adjust muna lang ang lasa niya. So okay na yung asim at saka yung alat. Pwede na natin i-add itong lahat. Ayan. Tapos yung sili. Tapos kalahati nito. Yung iba pang sprinkle natin sa ibabaw. Tapos lagay nyo na rin yung mayonnaise. Ano lang to? 2 teaspoon.
So yan, once na nag-incorporate na yung anghang, medyo asim at saka yung alat, okay na to. Pero syempre tikman nyo para kung kailangan pang i-adjust. Dagdag na lang ng konting seasoning. Yung asim at saka anghang, okay na. So guys, ayan na yung bango sisig. Ganyan lang kadali. Hindi siya komplikadong lutuin. Adjust lang sa panlasa. So yan na guys, yung bango sisig. Hindi nyo na nakikita yung mga sili kasi pinili ko na. Kasi masyadong malilit, baka makain. Masyadong manghang. Kain tayo guys. Seryoso siya nanonood ng Soprano. Lagi nang napuyat kakanood ng Soprano. Marami na rin nagawa doon sa ano. Dami Yan guys, ang araw ngayon magpapa-change oil ako dapat. Kaso on the way, tanggal yung wiper ko. Sobrang putik dahil naglusaw yung yelo. So para kung nakakaaninag lang ako. Buti na lang may malapit na Canadian Tire. So bibili ko ng windshield wiper. Butin lang wala pa ako sa Deerfoot kasi may pupuntahan din ako sa sa Deerfoot sa Hunterhorn. Ay nako, buti na lang less than 2 kilometers na lang bago mag Canadian Tire. Diniretso ko na. Delikado yung ganun, hindi mo makita. Nakayuko ako para dun lang sa maliit na spot. Alam ko ano yung size ng wiper, hindi ko kasi alam. Usually si Habi ang bumibili. Tanong ako dito. Pero nakikita naman yan pag nag-search ka sa ng model ng sasakyan. Marami rin magandang mabibili dito sa Canadian Tire. Mga gamit sa kitchen. Dati dito ako bumibili. Nag-aabang ng sale. Canadian Tire nasa Deerfoot City na malapit sa amin. Yung mga pang-organize. Ganda to eh. Pero medyo pricey. Mas mura pa sa $24.99 isa lang. O diba windshield wiper ang hanap ko dito kung napunta sa pangkusina. Taga, pa kami nakasale kasi. Ganito isa ko ceramic. $59 yung sa akin, nabili ko lang ng 30. Mga knife. Ito yung mga wiper. Sana may kabit ko to. Ayun, nakapagpa-oil change na. Grabe ang dumi ng sasakyan dahil sa sobrang putik. Mali ko diba ng wiper, hindi ko siya maikabit-kabit. Ang tagal ko doon sa harap ng Canadian Tire. Ginawa ko, pinunasan ko na lang yung salamin. Buti may basahan. Tapos nakiusap ako doon sa nag-oil change kung pwede pakikabit. As in, saglit lang, segundo lang niya ginawa kasi kabisado nila. Tapos yung oil change lang na yan, just imagine, 140, full synthetic. Iba talaga kapag kasi hobby nagpapalit kasi mas nakakatipid. Kasi yung oil $39 lang, tapos filter wala pang 10 or nasa $10. Biruin nyo yun. Kaso nga hindi niya magagawa kasi nga sa likod mas ma-yellow.
So hindi kayang i-jack yung sasakyan dahil lumulubog lang yung pang-jack. So no choice. Pag summer lang niya nagagawa, springs, summer tsaka fall. Pero pag nag-snow na, hindi niya na magagawa yung change oil namin. So tiyaga, kailangan magbayad ng 140. Ay nako. Yung weather ngayon, +5. Weird talaga. After ng sobrang lamig, biglang parang fall. Kaya tignan nyo naman ang yung yellow na luso na nagputik na. Lalo kung bukas, buong buong weekend yan ng weather. Lalo nang maglulusaw yan. Hello guys. Ayun. Okay na. Ready na yung sasakyan para sa pagpasok na change oil na. Napalitan na rin yung wiper. Nakakatakot din yung ganun. Hindi ko makita yung Natanggal pa, no? Buti, hindi ka pumunta doon sa muna. Deerfoot. Kung nag-deerfoot ako, mas delikado. Kasi yung pag nagda-drive, pag naglulusaw ng ganyan, nagtatalsikan yung parang putek sa windshield. Tunaw na yelo, tsaka butik. So, ginamit ko pa siya nung on the way. Kalalabas lang dito sa bahay. Ginamit ko yung wiper, okay pa. Ang inaalala ko, baka naubusan na ako ng washer. Meron pa, wala. Meron pa. Hindi ko naman chinek yun dahil tagal ko nga hindi pumasok, diba? Abay, nung nandun na ako, malapit na sa pa-oil change. Ginamit mo. Ginamit ko. Tumalsik yung Tumalsik. Sabi ko, shoot. Sabi ko, hindi ko makisakto. Nawisik na yung tubig. Hindi nga, nalusaw yung mga putik. Humara nga yun. Umalo, huhulas. Tapos dahil nga malamig, natutuyo ka agad. Dasal na ako sa huwag naman ako sana. Kasi 3 lane yun yung papunta doon. 2 lanes, magtatatlo. Ginawa ko, yumuko ako ng ganon. May spot na malit sa bandang baba na medyo kita. Pero malamang, napansin nung nasa likuran ko yung kasi medyo nagano siya nagbigay ng space sa likod. Nakita tumalsik. Tinapon talaga gumanon Hindi naman ako pwede huminto dahil syempre umaandar. Ano, inuna mo yung oil change o bumili ka Hindi, muna? bumili muna ako ng wiper. Magpas ka pa doon sa Nilagpas ko na kasi ilang kilometro na lang No choice din, kailangan ko talaga dahil ang talsik nga, di ba? Pagdating ko ron, yun nga, di ba, tinatry ko ikabit. Tak ng pating, ang tagal ko na, ilang minuto na ako doon sa harap. Hindi ko siya mapigira. Nakiusap na lang ako doon sa nag-oil change. Niloko pa nga ako, charge down nila ako. Mahal, no? Magkano na ba? 140. Sabi nga ako siya nagpalit na magkano lang, 39 lang yung oil, tapos filter, wala pang 10 Baka yung 40. Wala ganun talaga. Winter kasi hindi ako nakakapagpalit malamig. Tsaka wala tayong yung kumbaga puro yelo basa yung Kung may garahe sa akin. Oh. Wala palit ako. Kaya ayun. So mag-shoutout muna tayo. Kasi merong rito nagtatanong kung kung gaano raw kahirap mabuhay dito ng makasurvive dito ng walang relative. So, walang pamilya. So, shoutout muna tayo bago natin discuss yan. So, hello pala kay Roan Ariana, Lorelai Z, Arlene and Archie. Di mabasa. Filipino Maple Explorer, Ana Vic de Jesus, Mary Tumeldan, Missionat, Jacob's Corner, Jenny R, Heavy D, Cynthia Franco, Mila, Paano ba pag-asa? Mila Wanengo, tsaka si Elsa de Guzman. Si Elsa de Guzman siya yung nagtanong noon kung paano raw ba mag-survive dito ng walang relative. Kung mahirap daw ba. Kami iba-iba kasi tayo na sitwasyon Kami kasi talagang totally walang kamag-anak nung dumating dito. Temporary worker kasi ako So mostly parang ang naging namin pamilya rito yung mga naging kaibigan. Kasi wala. Although mas madali kapag may pamilya kagaya nung galing kami sa small town, lumipat kami dito ng Calgary. Kung may pamilya ka na kahit papaano malalapitan, matutulungan ka nila maghanap ng bahay, saan ka pwede mag-rent. Kumbaga meron ka ng resource na pwede mong tanungin. Meron kang sa konting
knowledge sila eh. Nauna sila eh. Ang nangyari sa amin, lakas loob lang. Ang baon namin papuntang Calgary. Kasi syempre wala kami kakilala totally kahit isa dito sa Calgary. May mga times pa nga na nung nandun kami sa small town, may mga nagsasabi na mahirap sa city tumira. Marami raw kompetisyon. Maraming kompetisyon, maraming tukso, maraming kung ano-ano sinasabi, di ba? Kaya lang, syempre, kung talagang decided ka na umalis doon sa small town at lakbay mo yung future mo, gagawin mo lahat. Oo, para makasurvive. Kasi, sabi ko nga, hindi ka naman, yung may kapansanan nga, nakakasurvive eh. Kung pa kaya na kumpleto ka naman. Basta lang, lalakasan mo lang talaga yung loob mo. Tsaka isipag at tsaka hindi yun yung talagang puhunan mo sa bawat lugar na pupuntahan mo eh. Lalo kung mag-i-start ka pa lang. Ngayon kung ida-down mo dina-down ka na tapos ida-down mo pa yung sarili mo. Mahirap. Wala mangyayari sa'yo kasi ma-discourage ka lang na pumunta sa isang lugar. Kahit hindi dito sa Canada, kahit sa ibang lugar. Paano mo ma-explore o paano maano mo yung kapasidad nung sarili mo kung doon pa lang sa challenge na ganun masisira ka na. Kumbaga pag may pamilya ka, plus na lang yun kasi kapag may mga okasyon, masaya kasi marami kayo magkakasama. Siyempre pag malayo ka, pero pag malayo ka naman, doon ka nagiging matatag eh. Kasi alam mo, kayo lang mismo, gaya namin, kami lang 4. Wala kami ibang aasahang iba. Kaya mas lalo kang tatatag pagka ganun. Minsan nga, kailangan mo magkaroon ng ganung sitwasyon sa buhay yung wala kang aasahan para maging matibay ka. Para malaman mo talaga kung paano mabuhay. Kasi kung lagi na lang, nandito si pinsan, nandito si auntie, nandito si tito. Hindi ka na mag-e-effort minsan kasi alam mo meron kang sasandalan. Pero kung alam mo na wala kang sasandalan, kahit meron kang sasandalan, gawin mo yung kaya mong gawin para hindi ka umasa sa kanila. Iba pa rin pag alam mo talagang pinagsikapan mo ng sarili mo. Which is kaya mo yun kung ikaw man ay pupunta dito at inisip mo wala kang family. Kaya mo yun, makakasurvive at makakasurvive ka. Yun nalang isipin mo, Basta, bakit yung iba nakaya. Basta focus ka lang sa goal mo. Ang naman, usually may mamimit ka namang mga tao na magiging parang pamilya mo. Mga kaibigan mo na malapit sa'yo. Na halos pamilya na rin ang turing. Tsaka hindi naman lahat ng makakasalamuha mo talagang tutulungan ka or di ba? Kaya kailangan lagi ka naka-ready. Naka-ready ka sa bawat sitwasyon na pwede mong kaharapin. Sa hamon ng buhay. Yan. Kaya yan. Yung mga iba nga nating kababayan na pupunta na Saudi, iba yung lengguwahe doon, di ba? Napupunta ng Japan, Korea, China. Nakaka-survive sila kasi kailangan nilang makasurvive. Kailangan na mag-adjust. Kailangan nilang gawin lahat para sa pamilya nila. Dito kahit pa paano pagdating mo English, hindi ka mahirapan. Unlike na lang papunta ka sa mga French na area, yun, mahirap din yun. Pero syempre, marami rin nagsusurvive kasi nga gusto nilang mag-strive. Kailangan nila Kailangan nila yun. Kaya kaya mo yun, Elsa de Guzman. Ay, naku, dry na naman yung lalamunan ko. Yan, nagbabago na naman kasi yung weather dito biglang init naman. Hindi sa akin, sa gamot. Kasi yung gamot may side effect daw yan? Side effect ng gamot is dry yung bibig mo. Parang tuyo-tuyo hanggang lalamunan. Kaya kailangan yung tapos minsan nakangati dahil na parang dry na dry.
ready ka na sa pagpasok, naka-ready na yung sasakyan. Wala naman sinabi tungkol doon sa engine mo. Wala, okay naman. Yung filter lang, pero sabi ko okay pa naman yun. Ay, yung filter. Wala na yung leak nung oil. Wala naman. So, hindi ko alam na-set siya doon sa mismo Saan? sa board, sa dashboard. Wait, sila magsiset na na? Ako po, hindi sinet eh. Hindi nila sinet. Magsiset ko na. So, yun lang naman guys. Ako ay nag-ano na rin. Nagre-ready na rin kasi next week na ba? Pasok ka na. Pasok na pala ako next week. So, last ko na to. Last week na ng bakasyon grande. Back to reality na, pero hinay-hinay pa rin. Hindi naman bibiglain. Tsaka 2 days ako papasok, tapos off na kagad ako ng 2 days. Sarap. Last na yun, kasi ang daming event ng February. Ayun ako. Paano guys? Salamat ulit. Ingat kayo lagi. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.